Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ang pinaka-pinagtitiwalaan, ganun po ang magiging pwestuhan yan. Pero kayong PNA, wala kayo eh. Hindi nyo taong bayan na magpapasya. Bukas makikita po ninyo ang unang pagkilos ng taong bayan para suportahan ng mga Duterte. Makikita po ninyo, kahit na anong tokis ninyo, sa mga tao, performance po, ang sukatan. Totoo yun mga kaibigan, performance talaga ang tinitignan din ng mga tao dyan mga kaibigan, kung bakit susunod na election, kung bakit iboboto ulit sila. Kasi maganda yung performance nila mga kaibigan. Pero kung yung mga kwan naman, yung mga may bahid-bahid naman na, alam nyo na mga kaibigan, alam nyo, may mga bahid na corruption, iboboto pa ba natin mga kaibigan? Siyempre hindi na, di ba? Ganun yun. Hindi tokis. Yan ang pakatandaan nyo. Ano namimiss natin kay Tatay Digong? Kahit na po, hindi natin sabihin perfecto, di ba? May mga krimen pa rin po. May mga krimen pa rin kay Pangulong Duterte. Pero bakit po pag nagsalita na si Pangulong Duterte, nakakalma tayong lahat? Yun po yun eh. Yun po yung hinahanap-hanap ng mga Pilipino ngayon, yung isang ama na pag narinig mo siya, kalmado ka na. Yung isang alma na sasabihin niya na ako bahala dito anak. Ipaubayan niyo sa akin to mga anak at gobyerno. Gobyerno na bahala. Sa kabila po na nagaganap na ganyan, ang naririnig po natin sa gobyerno, makikipagpistok sa mga NPA, no? Iniimbita yung ICC, no? Para usigin yung mag-amang Duterte. Mabibigla po kayo. Kasama na ngayon bigla si Sara Duterte sa uusigin ng ICC. Akala nyo makakapasok yung ICC? Utot nyo, hindi lang kayo nagpapasya dito sa Pilipinas. Oo, tama. Hindi lang kayong mga taga-House of Representatives na nagpapasya sa Pilipinas. Ang taong bayan ang nagpapasya sa Pilipinas, hindi kayo. Pakatandaan nyo. Lahat ng problema na to, problema sa itlog, problema ng mataas na bilhin, problema ng mataas na mga presyo, ang solusyon nyo, papasukin ng ICC. Lahat ng problema ng Pilipinas ngayon, nagbombahan sa Marawi, ang solusyon nyo, makipagpistok sa NPA. Lahat ng pagpistok sila mga kaibigan kasi nagkakabistuhan na sa Kongreso mga kaibigan, nalalaman na kung sino yung mga recruiter ng NPA, kung sino yung mga NPA dyan sa loob ng Kongreso. Problema ng Pilipinas, ang solusyon nyo, tanggalan ng confidential fund si Sara Duterte, pasamain si Sara Duterte, pagbintangan ang mga Duterte ng kung ano-ano. Yan ang solusyon ninyo. Ang dami-daming problema ng ICC. Ang daming nagaganap ngayon sa mundo. Gera sa Israel, gera sa Ukraine. Uunahin nila Pilipinas na wala namang gera. Uunahin nila Pilipinas na gusto nyo lang litisin, hindi nyo kayang sampahan ng reklamo ang isang retiradong presidente. Pero wag nyong palabasin na ako mali. Hindi po ako mali na sinuportahan. Dahil ang sinabi na sinuportahan ko, una, kakampi siya ni Sara Duterte. Ikalawa, sinabi niya hindi papapasukin ng ICC. Ikatlo, itutuloy niya ang lahat ng suporta. Lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte, itutuloy. Hindi ko ba iboboto yun? Iboboto ko yun. Kasalanan ko ba kung hindi niya gagawin yung gusto niyang gawin? Kasalanan ko ba kung may iba palang nasusunod? Yan, pambabastos po yan ng PNA. No? Philippine News Agency. Yan, pambabastos po na direkta yan. Okay. Ayaw nilang kilalanin. Alam niyo po, nangyari na sa atin yan sa Marawi, di ba? Nakalma tayo dahil lahat kasi nakita natin kung ano yung pronouncement ni Pangulong Duterte, etc. Yan po yung sinasabi ko. No? Nakakakalma po si Pangulong Duterte.
Ngayon, di na po natin alam kung ano na naman, di ba? Kung sino-sino nagsasalita, ang dami-daming boses, ang dami-daming marunong. Yung way nila ng paglutas ng problema, hindi po maganda. Ang mga inuuna po nila, ang inuuna po nila, no? Yun pong ikasisira ng mga Duterte. Pagpapapasok sa ICC, parang napakarami pong dapat lutasin. Tapos, may nagsabi na SMNI, isang anchor. Isang anchor lang po. Walang pinahayag yung buong SMNI. Wala pong pinahayag na yung SMNI ay opisyal na nagpahayag. Merong ganun di ba? Opisyal na pahayag ng ABS-CBN. Opisyal na pahayag ng SMNI. Isa lang po nagsalita sa SMNI at nagtanong na 1.8 billion na ginastos sa travel expense. Dinadamay yung buong prangkisa. Yung SMNI na lang po yung channel o TV station o press na kumakampi pa sa mga Duterte. Lahat po. Talagang lahat laban na sa mga Duterte. Lahat ng media outlet, lahat ng print, broadcast media, kalaban na ng mga Duterte, no? Tapos isa lang po yung nagtatanggol, nakakapag-guess sa mga Duterte. Hinanapan pa ng mga prangkisa. Hindi ko po sinabi na huwag kayong mag-imbestiga, huwag niyo pong lutasin. Tapos si Bato, nakikita niyo po, Senator Bato. Narinig po natin lahat, yung mga dating mga rebelde, no? Ang sinasabi po nila, recruiter po ng rebelde ang nakaupo, isa sa nakaupo, tinutukoy po nila. Recruiter po. Paulit-ulit sila na nagre-recruit ng mga estudyante para maging rebelde. Tapos yung pong mga sinasabing nagre-recruit na yan po yung kasakasama, yung pareho ng sinasabi ng mga liderato ng mga inaasahan natin na tutugon sa mga problema. Ano po yung mga problema tinutugunan? ICC! Confidential fund, tanggalan. Wala pong sa tingin ko hindi na siya tumutugon tong mga matataas na to. Ano natin yung nagpakape? Kaya medyo nakakasama po ng loob, no? Tapos ang mababalitaan mo, ayaw na talaga i-recognize yung mababalitaan mo na may pistok pa. Ito pong asan na tayo? Yan po yung doon po sila nakapokus instead na sa mga problema, no? Ngayon, meron pong pistok. Hindi po tayo against sa kapayapaan. Gusto po natin ng kapayapaan, di ba? Hindi po tayo against sa mga nagbabalik loob na mga rebelde. Hindi po natin tinutulan yung pagbibigay po ng amnestia. Mawawalan ka na ng kasalanan. Basta yung pagkakasala mo, marami nga nag-react sa inyo, no? Pero sabi ko, hindi tama yan. Kasi kaya naman nila nagawa yung allegedly krimen dahil sa kanilang paniniwalang politikal. Halimbawa, nang ambush sila, di ba? Hindi naman sila mang-aambush para kumita sila Nang-aambush sila dahil tingin nila kalaban yung sundalo o pulis, di ba? Sa paniniwala po nila, yung mga ganun po yun. Pero po yung mga nang-rape ka o kung ano pa man, no? Yun po yung pagkakaiba ng mga krimen na ginawa mo dahil sa yung paniniwala at krimen na ginawa mong personal. O iba po yun. Yung mapapawalang sala ka dun po sa krimen na dahil sa yung paniniwala. Hindi ko po tinutulan yan. Kasi gusto nga natin mapayapa ng Pilipinas. Mawala na yung mga rebellion. Diba? Hindi po natin sila, yung mga rebelde po, hindi po natin sinasabing kaaway po sila. Dahil Pilipino po yan. Ang kaaway po natin, yung paraan nila ng pakikipaglaban. Okay. Ngayon, eto po, sabi po dito po sa may sa Pistok, may balita po to, binalita po ng AFP spokesperson. Ang sabi po ng AFP spokesperson, kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar nitong Huwebes, November 30, na wala nang aktibong gerilya sa bansa. Wala nang aktibong guerrilla front sa bansa. Ibig sabihin,
no? Natatalo na natin o malapit na silang matalo tong mga rebelde. Wala nang aktibong guerrilla fronts. Yung kumbaga yung dati kasi marami yan eh. O, unti-unti na po silang natatalo, nalulusaw. Ayon po mismo sa AFP. Ngayon kung ganyan na po yung sitwasyon, malapit na po tayong manalo. Di po ba? Mananalo na po tayo dahil po may proyekto tayo na NTF-ELCAC. Yun po yung pinakamagandang proyekto. Yan po ang pinakamabisang proyekto so far na ginawa natin laban sa mga rebelding ito. Bakit po? Hindi po military lang approach eh. Hindi po natin sila, hindi po ano lang yung labanan lang. Militar versus NPA lang. Hindi po ganun. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.